Nakahanda raw ang Iran sakaling tumagal pa ang pag-atake sa kanila ng Amerika at Israel. Maging ang Lebanon na damay na rin sa pambobomba matapos atakihin ng Israel ang grupong Hezbollah. Sa gitna niya, nananawagan na rin ang Russia at China na itigil na ang gera. Narito po ang report. Sa pool sa video ang pagsabog ng gusaling yan sa Tyre, Lebanon. Agad nagtakbuhan ang mga residente. Sa Beirut, kaliwat kanan ang mga usok dahil sa mga pagsabog. Maraming bahay at mga ari-arian ang nawasak at naging abo. Halos mabalot na rin ng maitim at makapal na usok ang kalangitan habang rinig pa rin ang ilang pagsabog. Pagsapit ng gabi nagmistulang may mga bulalakaw sa kalangitan dahil sa mga missile at interceptors. Ang bansang Lebanon ang isa sa mga bagong inaatake ngayon ng Israel. Doon kasi nakabase ang militanteng grupong Hezbollah na rumesbak bilang ganti sa pagpatay kay Iranian Supreme Leader Ali Khamenei na nasawi sa US-Israeli missile attack. Naglabas din ang Israel ng video ng aktwal na pagtama ng kanilang missile sa sasakyan umano ng Hezbollah sa Lebanon. Ayon sa Lebanese government, ipinag-utos na nila na ipagbawal ang military activities ng Hezbollah. Higit 50 na kasi ang nasawi at halos 200 na ang sugatan sa kanila. Sa kabila niya, nanindigan ang Israel na kahit marami ng nasawi, hindi raw sila titigil sa pag-atake sa Hezbollah sa Lebanon. Wala ring tigil hanggang ngayon ang pambobomba ng Amerika at Israel sa Iran. Kita sa video na ito ang makapal na usok na yan matapos ang pagsabog sa headquarters ng Islamic Revolutionary Guard Corps sa Tehran. Maraming mga ospital din ang hindi na mapakinabangan matapos itong pasabugin. Nagkalat sa sahig ang mga nabasag na bintana at ilang aparato. Ganito rin ang sitwasyon sa iba pang pagamutan. Hindi bababa sa 7 ospital at emergency stations ang pinasabog ng Amerika at Israel sa Iran. Patuloy rin sa paghuhukay ang ilang residente sa mga pinasabog na gusali at bahay. Hindi nila alintana ang panganib ng missile, mahanap lang ang mga nawawala at nasawi nilang kaanak. Ang babaeng ito naiyak na lang habang pinagmamasdan sila. Patuloy rin ang pagganti ng Iran. Namataan ang kanilang pagpapaulan ng missile sa West Bank at ilan pang lugar sa Israel. Pero natatabla ang mga ito kaya debris ang karamihang nagbabagsakan sa lupa. Damay rin sa sigalot ang mga Gulf states na may base militar ng Amerika. Katunayan, pinasabog nga ng Iran ang US Embassy sa Riyadh sa Saudi Arabia. Patuloy rin ang pag-atake sa US military bases sa Qatar. Gayon din sa Kuwait. Nasapul pa nga sa video ang pag-usok ng US Embassy roon. 3 fighter jet naman ng Amerika ang nag-crash matapos itong aksidenteng mapaputukan ng kaalyado nilang Kuwaiti Air Defense. Tinawag nila itong friendly fire incident. Ligtas naman ang 6 na Amerikanong sakay nito. Una nang sinabi ng Israel at ni US President Donald Trump na ang ginagawang pag-atake sa Iran ay para puksain ang nuclear program nito dahil bantayan sa Amerika. Pero giit ng Russia, wala naman daw ebidensya na bumubuo ang Iran ng nuclear weapons. Maging ang China nananawagang itigil na ang giyera para hindi na raw madamay pa ang ibang mga bansa. Sa panig naman ng Israel, lumutang ang isa pang gusto nilang mangyari sa gitna ng kanilang pag-atake, ang pagpapalit ng rehimen sa Iran. Mismong si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu pa ang nanawagan sa mga Iranian na pabagsakin ang namamahala sa kanila. Una nang sinabi ni Trump na posibleng tumagal pa ng 4 na linggo o higit pa ang military operations nila sa Iran. Pero sabi ng Iran, nakahanda sila sa mahabang giyera. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawin, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.